Ang LGBTQ community ay isang makulay at malikhaing mundo na puno ng mga individual na nagtatangkang magpakatotoo sa kabila ng mga karahasan at diskriminasyon na kanilang nararanasan. Ating tuklasin ang buhay at mga problemang kinakaharap ng isa sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Si Chris Benedict P. Mendoza, mas kilalang Jane Hailey Garcia, 18 taong gulang ay nakatira sa Tangos, Navotas City. Tara't hayaan natin siyang ipakilala ang kanyang pagkakakilanlan. Nakasanayan na ni Ate Jane ang paggising ng maaga upang maaga ring makapasok sa paaralan. Si Ate Jane ay nasa 10 baitang ngayong taon. Kaya't siya'y nagsusumikap upang maging bahagi ng moving up ceremony. Pagising sa umaga ay kailangan niyang maligo upang makapasok ng maaga. Pagkatapos nito'y kailangan niya namang mag-ayos upang makaharap sa kanyang klase ng presentable. Pagkatapos ng lahat ng kanyang gagawin, sinisigurado ni Ate Jane na hindi siya mahuhuli sa klase. Isa si Ate Jane sa aktibo sa klase kung kaya't palagi siyang pinuhuli. At pag-uwi niya sa kanilang tahanan, ginagampanan naman niya ang kanyang responsibilidad sa kanyang tahanan. At kapag may libreng oras ay naglalaro siya ng volleyball. Siya rin ay mahusay na manlalaro. Siya rin ay nagtrabaho sa Pangulong bilang mangingisda upang makatulong din sa kanyang pamilya. Paano mo naihahayag ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng iyong personal na estilo at pananamit? Bilang isang LGBT, nabubus ko yung confidence ko sa pagsuot ng mga damit pang babae at naihahayag ko sa maraming tao na nasa paligid ko kung ano yung kasarian na meron ako. Paano mo natuklasan ang iyong sexual orientation o gender identity? Simula nung 11 years old ako, may nakita kong contest, then beauty contest para sa mga part ng LGBT community na tinatawag nyo siyang Miss Gay. Then pag uwi ko, parang na-realize ko na balang araw, pangarap ko ding sumali doon. Tapos pagkatapos after that, nararamdaman ko na nagiging part na ako ng LGBT. Nararanasan ko ng madiskrimina dahil sa gender na meron ako. Ngunit hindi lang pangarap ni Ate Jane ang pagsali sa pageant or Miss Gay. Nitong February 13, 2024 ay lumahok siya sa Miss Gay Teen of Tangos North. At hindi lang siya basta sumali. Siya ay nag-uwi ng Miss Congeniality Award, Wonder Mama Award, JC Choice Award, Judges Choice Award, Owen Choice Award, Organizer Choice Award, at nag-rank 6 pa. Hindi man naiuwi ang corona pero sa pagsuporta ng pamilya ay panalong-panalo siya. Paano ka tinanggap ng iyong pamilya at mga kaibigan nang malaman nila ang iyong kasarian or sexual orientation? Bago ako tinanggap ng pamilya at kaibigan ko,
tinanggap ko muna yung sarili ko. Dahil hindi ka tatanggapin ng pamilya at kaibigan mo kung hindi mo alam kung sino ka bilang isang tao. Ano ang mga nararanasan mong hamon o diskriminasyon na naranasan din ng mga miyembro ng LGBTQ plus community? Ang mga diskriminasyon na naranasan ko or narinig ko sa ibang tao, ayun na yung baklang salot, baklang walang mararating. Ayun yung mga salitang nagpababa sa self-confidence ko bilang isang part ng LGBT community. At alam ko na ang mga kapwa LGBT community ko din ay nakakatanggap ng mga ganong salita na kung saan marami pa rin ang mga tao or part ng LGBT dito na hindi nila nailalabas kung ano yung tunay na sila. Paano mo hinaharap ang diskriminasyon at pang-aabuso na dulot ng iyong kasarian o sexual orientation? Hinaharap ko ang mga diskriminasyon or pagsubok dahil sa mga magulang ko na nagpapalakas ng loob ko. Dahil dito sa mundo, ang unang tatanggap or unang aalalay sa'yo bilang part ng LGBT ay yung pamilya mo, na kung saan sinabi sa akin ng aking magulang ay yung abutin mo ang mga pangarap mo dahil balang araw ang achievement or success walang magiging revenge sa lahat ng nang-aapak sa'yo ngayon. Sa tingin niyo po, may mga tao pa rin po bang may tumatanggap sa kanila or maliban po sa sa pamilya, may mga ibang tao pa po bang tumatanggap sa inyo or sa iyo? I think meron pa po. Dahil meron pa pong taong handang tanggapin or lumalawak po yung utak nila sa mga part ng LGBT community na kung saan mas pinaniniwalaan nilang nagiging magandang impluwensya or nagiging masiyahin kasama ang mga part ng LGBT community at ayun yung mga taong tumatanggap pa rin sa amin. Paano mo maipapakita ang iyong pagsuporta sa iba pang mga miyembro ng LGBTQ plus community? Maipapakita ko ang pagsuporta ko sa mga part ng LGBT community sa pagbibigay ko ng respeto at pagtanggap. Dahil bilang isang part ng LGBT, hangad din mo namin ay ang tanggapin at respeto. Paano mo hinahandle yung mga taong judgmental? Hindi ko sila tinitake as negative. Tinitake ko sila as positive. Nagiging inspirasyon ko sila upang magtagumpay sa kung anong hamon ng kinakaharap ko ngayon. Pwede ka po bang magbigay ng example kung yung mga naranasan mo na ginawa mo silang inspirasyon para magtagumpay? Ayun yung salita nila na baklang walang mararating. Parang naging way yon upang magsumikap ako sa pag-aaral ko at nakuha ko naman yung with high honor. Minsan po ba ay pinangarap ko na lang maging pusong lalaki at hindi maging pusong babae? Opo. Minsan pumasok sa isip ko na maging tunay na lalaki or ganap na lalaki na lang po ako. Dahil bakit nga po? Dahil nakakatanggap ako ng mga diskrimina na hindi ako masakin ang gawin ang mga pambabae dahil ako'y isang ganap na lalaki lamang. Kaya ayun yung mga bagay na pinanghihinaan ako ng loob at naiisip kong mas maging tunay na lalaki. Pinangarap ko rin po ba na magkaroon ng asawa at saka anak? Actually, yes po. Pinangarap kong magkaroon ng asawa at anak. Bakit po? Kasi naisip ko na someday magkakaroon ako ng trabaho. Maaabot ko lahat ng pangarap ko. Pero magkakaroon ako ng partner na lalaki, pero hindi mo sure na kung aalagaan ka ba noon pag nabigay mo lahat ng gusto mo. Pero yung tunay na anak mo, yung parang yung dugo mo yung dumadaloy sa kanya, mamahalin at mamahalin ka niya, magkasakit ka man, or ano man yung mangyayari sa'yo bilang magulang niya. Ano ang iyong mensahe para sa mga kabataang kasapi ng LGBTQ na nag-aalangan o natatakot na ilabas ang kanilang tunay na pagkatao? Ang mensahe ko sa mga LGBT community na bata ay be yourself or maging tapat sila kung ano sila. Dahil balang araw ay matatanggap sila ng mga taong nasa paligid nila
at unti-unti silang mamahalin ng mga taong dating may ayaw sa kanila. Bilang isang parte ng LGBTQIA+ community, ako ay tumitindig para sa pagmamahal at pagkakapantay-pantay. Tanggapin natin ang bawat kulay ng bahaghari sa ating lipunan.